Bago pa man napunta sa politika, siya ay namahala ng isang mining sa Mount Diwalwal sa Moncayo. Siya ang tinaguriang ang hari ng Diwalwal. May mga nagsasabi na isa sa kinakatakutan sa Mount Diwalwal ang taong ito. Of the mountain ay si Nelson o Tata Sala na dati ring sundalo ng army. Ito yung grupo ng mga minero, yung nagdidiging talaga. Yan naman sa kabila, mga soccer. Makulay ang personalidad ni Tata Sala. Marahil dahil dati rin siyang tulad nila, malapit ang kanyang loob sa mga maliliit o small-scale miners. Hindi siya nag-atubiling basain o dumihan pa ang kanyang mga kamay kahit na mamahalin pa ang suot niyang relo. Matulungan lamang ang isa sa kanila na makakuha ng ginto. Kung walang mercury, yung puti na yan, Jess, ano na yan? Yellow metal na yan, gold yan. Tama ba ito, no? Magic? Yun mo, ano mo lang? May mga pagsisisi ba kayo kung bakit kayo napunta dito sa Diwalwal? Wala, ma'am. Pala nga, nakatikim ako ng humay dito na eh. Palay ba? Dati sige, nakain namin sa amin, ma'am, mais. Anya sobrang hirap ng karanasan niya sa buhay, kaya nagpursigi siya para makamit ang saganang pamumuhay. 1983. 83 po. Tapos po? Nung umakyat ko dito, doon muna ako nakitira sa detachment. Ang trabaho ko dyan, tagapagdukdok ng mga bato ng mga sundalo. And after noon, naglilibor ako dyan sa Balite. Makapag-ipon ako ng kunti. Sa tulong ng 4 pang sundalo, nakagawa si Tata Sala ng tunnel hanggang sa naabot niya ang ginto. Bukod sa kayamanang namina niya, nakamit din niya ang kapangyarihan. Yung una nagpapatakbo ng asosasyon dito noon, medyo magulo. Noong 1987, tumakbo ako bilang isang presidente ng asosasyon. Nanalo na naman. Na-re-elect ako ulit, 88, 89, 3 beses ako na-re-elect. Ayon kay Tata, siyang nagsaayos ng samahan ng mga maliliit na minero. Noong 1989, matapos ang mga sunod-sunod na aksidente o yung mga tinatawag na mga minero na bar down, napuwersa ang mga minero na magtayo ng isang common portal o isang lagusan para marating ang maliliit pang mga tunnel sa ilalim ng bundok. Tinawag nila itong Australia. Hindi namin iniisip na kaya namin palang magbutas dito, itagos doon. 800 meters, ilang milyon ang gagastusin. So naghahanap kami ng ibang mga pwedeng makatulong sa amin na pinanser galing sa baba. Pero pagsapit ng buwan ng Hunyo 28, taong 2003, tila umalingaw-ngaw sa buong Diwalwal sa Moncayo ang balitang pagbira sa Nooy Mayor na si Joel Brillantes. Nangyari ito sa isang sabungan. Sa Matina Galera cockpit at di rin nagtagal, ang tumira ay kinilala bilang si Aniceto De Heto, isang former rebel at gun for hire na agad namang naitumba. Si Mayor Joel Brillantes ay isa ring nagpatakbo ng pagmimina sa Mount Diwalwal, kagaya rin kay Nelson Tata Sala. Isa sa mga itinuturong may alam sa nasabing pangyayari, walang iba kundi si Tata Sala. Ngunit mariing niya itong itinanggi na siya ang utak sa pagbira kay Moncayo Mayor na si Joel Brillantes. Mayor Brillantes. Why is he in full gear like that? He was afraid he might be What happened to them now? was he was The chairman? mayor. He was in Rapid Arena. And after that, so wala. Ako parang nawalan din ako ng gana sa buhay. Very sad. But Tata Sala has been implicated in the murder. Yes, implicated one of the planner.
Joël Brigantes, mayor of the municipality covering Diwalwal and senior partner of Southeast Mining, was murdered in 2003. Among the chief suspects is the head of one of the other two big mining groups, Tata Sala, who until today is still on the run. In 2005, the President of the Philippines, Gloria Macapagal, personally decreed that Tata Sala should be put on the country's most wanted list. However, he's rumoured to be still in the region, protected by powerful political factions with whom he has forged alliances. To track down this man, we made contact with several local politicians, including the head of the National Police Regional Intelligence Office, who ultimately led us to him personally. So, Tata Sala, who are your enemies, you think? Wala man. Rivalry sa business siguro, baka meron. Pero lang healthy competition. This is not enemy. But now you have a problem with the justice, right? Yeah. So why? How did it start? Why? In 2000, Joel Brillantes is become a mayor in Moncayo. And then he encroached my area in Tano. He tried to If I have to explain that, we were doing the ballet tubing. We were working on that. Joel Brillantes was working in another area. But then he made a tunnel that went right under our tunnel. That was it. That was the trouble. We did not call that one. Yeah, but that was, there was rivalry. But then you have been charged of the murder of Brillantes. Brillantes. Yeah, But that got dismissed already. this is already. It was dismissed by the court. So you didn't do it. And so what is the situation now with the Brillantes? Okay naman. Kay hindi naman sila bumalik naman sila dun sa original area nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin natuntun ang salarin or mastermind sa pagplanong patahimikin si Mayor Joel Brillantes. Noong 2006, nangako si dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo na maresolba ang kasong ito. Pero bigo pa rin mahanap ang hustisya na hinahangad ng pamilyang Brillantes.